Nandito yung may-ari. Ayun. Pakita ko yung may-ari ha. Nandito yung may-ari ng Alparo. Ayun o. Diba? Napakasimple lang niya. Oh, yun, nakita niyo yung nakaupong yun. Yung may-ari ng Alparo Resort. Dito sa Busuanga. Napakasimple, diba? Oh? Nakita niyo? Ganyan lang siya. Oh. Pero nagtatrabaho yan. Sobrang simple, diba? Gusto mo interview natin? I-try nating i-approach kung si Madam yung may-ari. Kung humble, di ba? O kung magpapa-interview siya. Pero natatakot ako na baka may English niya ako. Try nating i-approach. Siya yung may-ari, first time ko to kasi kinakabahan din ako eh. Ayan. Ito yung may-ari, napaka-humble, promise. Pero sana wag siya magsalita lang English. Ayan o. So ito po yung may-ari ng Alparo Resort. Diba? Napakaganda, napakasimple. Nakikita nyo kanina kami doon kumakain. Tapos siya, diba? Nagaganyan pero nagko-compute yan. Nagko-compute ang mga utak. Madami, pakilala mo muna yung pangalan. May place kami dito sa Busuanga, Palawan. Ang pangalan ay Alparo Cosmeo Hotel. Busuanga, Palawan. Yes. Okay, ang pangalan ng kanyang resort is? Alparo Cosmeo Hotel. Pero matatagpuan mo kami sa www.alparopalawan.com. Okay. So, bakit po Alparo? It's a lighthouse. Lighthouse. So, nagtatagalog, buti nila ako in English. Paro means light. Light, So, okay. means the light. Okay, so matagal na po kayo dito. 2010 kami nag-start. 2012 start ng operation. Okay, so matagal na, di ba? So, pakicheck nyo yung kanilang reviews. Talaga namang grabe. As in positive comments lahat doon. Makikita nyo kung gaano kaganda ang Alparo Resort. Ayan, ha? So, eto, nakimarites tayo kasi dati siyang OFW. So magbigay tayo ng, feeling ko marami makaka-relate nito kasi dati talaga siyang OFW bago siya nag-put up ng business and bago siya nag-for good dito sa Pilipinas. So tingnan nyo, napaka-humble pa rin. So madam, ilang years ka pong naging OFW? 8 years. At saan po yan, madam? Sa Hong Kong, sa Nani. Nani, narinig nyo ha? Okay, shout out sa mga taga Hong Kong ha? At eto pa, sandali lang ha? Sandali lang. Nagtatagalog siya. Alam nyo kung taga saan siya? Taga Mindoro. Mindoro. Mangyan po, Mangyan. Mangyan, di ba? Shout out sa mga Mangyan at saka sa mga taga Marinduque. Ayan na, bumabagyo, di ba? Nakita nyo? Ayan. Alisin na yung lamesa, mama. Baka tumaw yung yung lamesa. Malakas pa yata yan. Here, this way. So, naabutan po kami ng bagyo dito. Naabutan kami ng bagyo. So, inaayos. Medyo malakas yung hangin. So, inaayos nila. Rinig nyo ng kanyang diba? Isa siyang OFW. Ayan, nagsarado yung pintuan doon. Ang lakas ng hangin. So, ano po yung inyong mabibigay inspirations bila sa ating mga kababayan nating OFW? Bakit naging successful ang inyong business at talaga namang nag-for good ka? By the way po, madam, ilang years ka pong naging OFW? 8 years. 8 years. So, any advice po especially sa akin at sa mga kababayan nating OFW sa kahit saan lupalop ng mundo? Siyempre, tayong OFW, lagi natin iniisip yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Pero, ang inaano ko, magtira kayo para sa inyo. Hanggat nandyan kayo, mag-ipon kayo. Tapos ang goal is magtira. Magtira kayo para galing sa mismo sa ating kababayang OFW nag-for good. Okay? Tapos, magharap kayo ng pwedeng pag-imbestihan. Tapos yung at least, kung kayo man ay matanda na, meron kayong dudukutin para sa inyong sarili. Hindi lagi para sa kanila. Allah! Narinig ninyo. So, talagang super real talk. Okay? Talagang real talk yun. Wala makapagpababago yun, promise. So,
Mag-ipon na mag-ipon at the end of the day, para din sa sarili ninyo yan. Sa sarili nyo, sa pamilya nyo, sa anak nyo, at sa buong pamilya. Ang tanong, mapapaakaya natin, gumaganong ka ba? Oh. Ay, nakakaintindi ng Tagalog. So, Tagalogin mo sila, madam. Marindukin nyo. Sige nga. Ang buhay dyan, kala nyo, akala na kasi ng mga taga rito, yung masarap. Pero alam natin na talagang hindi yung trabaho, minsan hindi trabaho yung kinakasukuan natin, yung lungkot. At saka yung sakripisyo mo na wala ka sa birthday nila, wala ka sa mga kasalan, sa mga ano. Lahat yun. Yun, isasakripisyo mo yun. Of course, kaya natin isakripisyo yun. Pero kung in the near future, dapat talaga, kung gusto mo nang mag-settle sa Pilipinas, may ipon ka ng sa iyo. One word, ipon. Okay, so ipon. Ano naman yung maa-advise mo sa mga beginners na nagbabalak pa lang ngayon mag-abroad, di ba? All over the world. Sige nga, madam. Simple lang. Lagi na lang sa iisipin na nagpunta ka doon para ka nga kumita, hindi para mo gastusin doon. At saka yung luho ay dapat isa-isang tabi mo. Mag-ipon muna. Pag kaya mo nang bumili ng pang-luho, saka mo lang gawin. Walang Ikaw, meron ka bang mga hugot lines, yung mga hugot na pinaghuhugutan or yung mga kasabihan sa buhay mo na mabibigay mo sa ating mga viewers? Ayan, sige. Lalo na sa ating mga kapwa OFW. Very, very light lang. Sandali. Siyempre mag-isip. May advice din ako yung mga nag-a-abroad. Sige, madam. Sabi ninyo, kailangan ninyo magkaroon ng bahay. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpatayo ng bahay hanggat wala kayo dito sa Pilipinas. Bakit? Pinapagawan lang ninyo ng bahay ang caretaker nyo. Ala! Real talk bilang isang OFW, mga habibi. Wallahi habibi, promise. Real talk bilang isang OFW. Ayan na ha, legit yan. Legit siya. Hindi rin lang titira yung mga anak nyo at saka asawa nyo. Tapos sabi nyo, lalo na kung mag-asawa kayo sa abroad, tapos sabi nyo, gusto nyo pagbakasyon nyo, meron kayo sariling bahay. Mali yun. Maling-mali. Maling-mali yun. Kasi ang gagawin mo, isang buwan ka lang dito. Magrenta ka na lang ng hotel. Muna. Tapos pag ikaw, alam mo, talagang for good ka na, nandito ka, ano mo na yung kanyang, yung bahay, may enjoy mo. Ang nangyayari kasi, pinapaganda mo, bibili ka ng bibili ng kung ano-ano. Tapos pagbalik mo, another year, sira na naman. Correct. Sino ang nakatira? Caretaker. Sino ang nag-enjoy? Yung caretaker mo. Bakit walang Napakaganda ng sasabihin ko kasi tayo kasi mga OFW may pera tayo, di ba? So amin natin sa sarili natin may mga pera tayo, okay, may mga savings tayo. Ngayon tayo basta-basta minsan kasi ini-encourage tayo na mag-put up ng business while we are still working abroad. Na mag-invest ng business to put up business or any kind of business sa Pilipinas while we are still working abroad. So ano po yung pinakang best advice na mabibigay nyo sa ating mga viewers at sa ating mga kapwa OFW na nagbabalak mag-business pero nagtatrabaho pa sila abroad? Pwede yun. Okay. Pwede ka naman mag-business. Kaya lang, dapat may pagkakatiwalaan ka. Kasi minsan, kahit kadugo mo, may needs kasi sila. Na minsan, kala mo okay yung negosyo mo, pero hindi pala. Pero kailangan mo talaga, nandun ka physically or control mo yung financially mo online. In short, fully hands-on ka talaga dapat. Hindi ka naman fully hands-on. Okay. Kasi marami naman successful na business na may ka-partner. May ka-partner. Pero dapat talaga tinitingnan mo kung ano yung movement ng pera mo, ng ano mo. Hindi ka lang basta nag-invest. Nag-invest. Kasi nagtayo. Mali yun. Okay. Mali yun yung basta ka lang nagtayo. Tapos pero hindi ka, madam, hindi ka naman galit niyan. Hindi. Tay ko yung kanyang motto in life. Ayan. Sige. Ay, di ko alam.
Eto na. So, we are back. So, eto yung pinakang motto niya sa buhay niya. Okay? Kung bakit siya naging successful in life. Successful siya. Ako, inaamin niyang hindi siya successful, pero ako nakikita ko, I work hard. tama naman siya, pero talagang successful talaga siya, promise. So, isa kang kahanga-hanga, inspirasyon sa ating mga viewers. Para sa akin din, bilang isang OFW myself, talagang very proud ako sa kanya and very happy talaga sa mga narrative. Napakasimple, tingnan nyo naman, oh. Walang kala-alahas. Di ba? Nakita nyo? Very simple woman. From where? Ano yun? Mindoro. Mindoro, di ba? Origin niya si Madam Mindoro. Ito na yung motto niya. Ito ang motto niya. Pakinggan nyo. Ano ang motto mo, Madam? Ang motto ko sa buhay, maggumawa ka ng tama, tratuhin mo ng tama ang tao, at ibabalik ng tama rin yun para sa'yo. Walang Ah, Oh. mali ang